boring naman ang Pilipino na subject na to. Nakaka-stress pa. Ang daming mga malalalim na salita. Kapitaran sa'yo, ka-Frenzy! Sumang-sawa ka na ba sa boring Filipino lesson? Huwag mag-alala. Dahil dito sa Filipino Frenzy, sagot na namin at ipapakita namin sa'yo na ang Pilipino ay super fun at relatable. Kaya na pang inaantay mo. Arat na! Magandang buhay mga ka-Frenzy, panibagong araw na naman para matuto at maging matalino. Ako pala to si Paul, kaya maging palagay kayo sa akin. Ngayong araw may tutuklasin tayo na sounds like boring sa umpisa. But trust me mga ka-Frenzy, this is more lit than what you think. Nandito pala tayo ngayon sa University of the Philippines, isa sa pinakatanyag na paaralan sa buong bansa. Pero ang pag-aaralan natin ngayong araw ay tungkol sa tayutay o figure of speech sa salitang Ingles. Pero ito ay maaari nating halintulad sa isang pampalasa ng isang lutuin. Para mas sumarap, syempre ang pagkain. Nakakagutom, di ba? Pag-usapang pagkain talaga. Pero ang figure of speech o tayutay naman, ay ito ay nagbibigay panlasa sa isang sulatin o pamamaraan natin ng pananalita. Sa madaling sabi, para maging catchy at memorable ito. Pero para mas matandaan ninyo, may hinanda akong video para sa inyo. At tara, sabay-sabay natin panoorin. Uy, hindi, parating na si Mas Castro! May assignment tayo, kami assignment tayo. Kami yan, may assignment ko na. Guys, ano ba ang ingay nyo? Ay, naku! Manimik na kayo! May assignment, wala pa kami assignment. Wala ako sa gusto! Mamaya. Ay, basketball. Ay, wag kaya. Ganyan yan eh. Gusto ko patagin. Guys, ano ba? Mananip po kayong dahil? Ay, naku, tingin mo. O ano tol, kamusta ano, basketball? Panalo, wala ka kasi. Doon yun, dito, doon Bakit yun. na bumawi kayo? Tagal nyo na lagi na. Ay, nako. Tanggalan tayo sa varsity niyan. Ano? Ay, Asan? Pagtripan mo nga, pagtripan mo. Hoy, Balong! Para kang hangin. Dumating nang hindi ko inaasahan. Pero umalis ng tahimik. Kit ko muna tol. Talaga ba, Bogart? Ikaw naman, hangin ka talaga. Andiyan ka nga palagi, hindi naman kita nararamdaman. Ayan, sa'yo madam. Ano sabi mo? Ano kaguluhan to? Nasa hallway pala ako, naririnig ko na kayo ah. Yun ba talaga kayo kapag wala kayong teacher, ha? Boys at the back! Ang ingay-ingay nyo, pass your assignment! One! Stop! Ganyan talaga bakit ang mga estudyante ngayon? Ano yun, Mas Jessa? Assignment. Bakit late? Sige, doon ka na. Para kang love life ko, lagi na lang late. Kamusta naman ang inihanda kong video sa inyo? Sana nagustuhan nyo. Pero grabe si Miss Castro, di ba? Umuhugot siya. At ngayon, atin naman isa-isahin ang mga halimbawang nabanggit. Unahin natin ang sinabi ni Bogart kay Balong. Balong, para kang hangin. Dumating nang hindi ko inaasahan at umalis ng tahimik. Umuhugot din si Bogart, di ba? Pero alam niyo ba kung anong uri ng tayutay ang ginamit ni Bogart? Tumpak! Si Bogart ay gumamit ng simile kung saan gumamit ito na pang-konektang salita na para. Ang simile naman ay ito ay naghahambing o pinaghahambing niya ang dalawang magkaibang bagay na siyang gumagamit ng mga pang-konektang salita. Katulad na lamang ng tulad ng gaya, aming, at salitang para at marami pang iba. Ngayon, ito naman ang sinabi ni Balong kay Bogart. Hoy Balong, ikaw, hangin ka talaga. Palagi naandyan, pero hindi ko naman nararamdaman. Hindi na mas masakit yata ang sinabi ni Balong kay Bogart. Pero alam niyo ba kung anong ginamit na uri na tayutay ang ginamit ni Balong? Tumpak! Si Balong ay gumamit ng metafora o metaphor sa salitang Ingles, kung saan direkta niya nang inihambing si Bogart sa isang hangin na siyang hindi na ginagamitan ng mga pangkonektang salita kagaya ng sa simile. Kaya palaging tandaan mga ka-Frenzy na ang tayutay ay isang mahalagang bahagi sa usaping literatura mula sa mga malalalim na salita, pati na rin ang mga bawat hugot natin sa araw-araw. Siyempre, kasama na rin ang pick-up lines mo kay crush. Lahat ito ay kabahagi na ng tayutay, pati ang mga mahalagang uri nito. Pero hanggang dito na lang muna tayo mga ka-Frenzy ha. Hanggang sa susunod natin pag-aaral. Ako pala to si Paul. Kaya palaging tandaan, kasama mo kami sa bawat pagkatuto at pagyaman ng iyong kaalaman sa wikang Filipino. Paalam!